Yo, NBA fans! Pinakamatindi at nakakabaliw ng mga game winners ngayong season. Grabe ang mga plot twist. Hindi mo inaasahan to. Ito na ata ang pinaka-wild na ending. Pag-usapan natin yan, kaya wag na natin patagalin pa. Tara na, let's go! Ayun nga no, unang game natin dito, Orlando Magic versus the Portland Trail Blazers. Oo, inaamin ko no, hindi masyadong paborito ang mga teams na to no. Pero wag muna kayong aalis, promise maganda tong laban na to. At first quarter of action nga natin dito, Portland Trail Blazers nagpapaulan nga sila from outside. Panay suntok, kaliwat kanan mula sa 3-point line. Maalat naman ang first quarter itong Magic, pero last 3 minutes of action no, tsaka sila bumawi. Nakabelo na dito ang mga mahikero. At solid na idikit na nga nila score dito. Hindi rin talaga basta-basta magpapahuli. Pero wag nyo mamalitin to dahil malakas sa team to. Lalo pa nandito itong si Franz Wagner na siyang key player sa Germany nitong Eurobasket. At dito sa second quarter, galit na galit itong si Wendell Carter Jr. Sumalpak na. Na-activate na nga rin dito ang superstar na si Paolo Banchero. Sa totoo lang, no, mala LeBron James kagalawan nito eh. Parang pinattern niya talaga yung laro niya kay LeBron. At effective naman nga no, siya nga gumagawa dito sa second quarter. Hindi lang sa scoring, kundi passing din, kasama pa si Franz Wagner. Samantalang itong Portland naman ay binubuhay ng kanilang mga 3-pointer. Mainit nga, dito nga nakakuha pa ng 4-point play. Dito naman walang kabantay-bantay si Deni Avdija. Pinanood ba naman? Hindi rin basta-basta nagpapahuli itong Portland do kahit wala si Dame ngayon. Ay malakas din talaga. Kaso itong si Banchero nga hindi talaga nila mapigil sa first half of action natin. Third quarter, makakuha naman ng mga stops dito ang Portland. Alakas pa rin talaga nito si Jrue Holiday pagdating sa depensa. Siya nga nanguna defensively. At ito namang si Shaedon Sharpe na mahala sa opensa ng Portland. Solido rin tong batang to, may galaw din talaga, may bitaw. At syempre ang veteran guard na si Jrue Holiday, may bitaw talaga yan boss. Paolo Banchero naman dito, nagpatuloy lang ang init, mainit ang kamay. Bukod dito kay Banchero, ay napahirapan din itong Portland sa rebounding nitong Magic. Dahil nga dito sa rebounding nila, nabibigyan sila ng second chance points. Tapos nabibigyan pa ng fast break opportunity, no? At bago matapos ang third quarter, ay nakakuha pa sila ng 16-4 run. Kaya nga medyo lumobo ng konti dito kalamangan ng Magic pagpasok natin ng fourth. Umabot pa nga ng 13 kalamangan dito ng Orlando. Pero itong si Shaedon Sharpe as usual, grabe sa opensa. Siya nga ang highest pointer natin sa larong to no, with 31 points. Grabe pang step back noon. Sobrang suwabe. At unti-unti no, nakakahabol na Portland. 10 na lang kalamangan dito. Ginawa pang 8, ginawa pang ilan na lang. Wait lang, hindi ko makita. 7 na lang. At dito nga, no, nagdediretso lang talaga ang pag-atake nitong Portland. Last 5 minutes of action, 4 na lang kalamangan dito. Kaso lang, costly turnover nangyari dito sa kanila. Nabigyan na naman ng tsansa ng Orlando, palakihin ang kalamangan. Dito nga, back to 7-point lead. Tapos ito ba si Desmond Bane, ang ganda ng layup na yon. Panis ka, Deni Avdija. Bumalik nga ng siyam dito kalamangan, pero itong si Deni, nag-init na from 3-point line. Single-handedly, nabul ulit ang kalamangan itong Orlando. 1-point lead Magic, free throw ni Banchero, kaso nagmindis pa. Meron pang isa, no? Dito nagpapahangin na ng itlog. Kaso parang nasobrahan natin ang pagpapahangin niya. Ayun, nagbindes na naman. Nabigyan ng opportunity itong Portland, nakuha nila rebound. At ito, ang gandang alley-oop. Naipasok pa ang tira, may kasama pang foul. Under 10 seconds left. May chance ba dito ang Magic para tabla ang laro? Ito nga si Banchero, superstar. Uy, may kasama pang foul and 1. Hindi niya nga naipasok ang free throw niya dito, no? Nagmintis nga free throw na dito. At hindi rin pumasok tira ng Portland. Pero tan si Desmond Bane for the win. Bang! And that's game. Grabing buzzer beater yun. Nagkagulo na pero panoorin muna natin ang replay. Dito ang ganda ng depensa sa kanya pero naibitaw pa niya. Ang malupit pa dyan, saktong-sakto sa oras eh oh. Sulit ang pagkuha dito mula sa Memphis eh no. At dito ginawa pa nga siyang baby, binitbit na. Pero wag mo binibaby to, tingnan naman yung braso niyan. Pag binunggo ka dyan, giba ka. Pero dahil nga dyan, Magic win dito 115-112. Next game, top team ngayon sa East na Detroit Pistons versus itong 1-9 Washington Wizards. Isa pa lang na panalo nila, no? Pero oops, once again, panoorin muna natin to dahil maganda rin to, ha? Huwag nyo nang pansinin na medyo pangit yung team, basta manood lang kayo, ha? Mag-comment, mag-like, and mag-subscribe ka na rin. Pero ito nga, no, first quarter of action natin. Mainit agad itong si Cade Cunningham. Ito namang veteran na si CJ McCollum ang gumagawa para dito sa Washington Wizards. Kung naaalala nyo, ito tandem dati ni Damian Lillard, no? Sa Portland pa siya noon.
Medyo matanda na siya, no, pero grabe pa rin talaga gumalaw. Syempre naman NBA player yan, hasang-hasa yan. Nakakadaktak pa nga, oh. At dito napakaganda pa ng crossover niya, iniwan yung kalaban. At nakapagpasabit pa, sayang at walang kasamang foul. Kaso lang dito nakakuha rin ng mga gandang steals ng Detroit Pistons. At Cade Cunningham dito, napakagandang in and out. Ang gwapo naman ng galaw na yun, sir. Maganda nga pinakita nila defensively dito sa ating first half, no? Dahil dyan nakakuha sila ng mga steals at ganito mga klaseng libreng tira. Nakalamang din sila sa rebounding, pinahunahan sila nito si Jalen Duren na nakapagbigay sa kanila ng ilang offensive rebound. Nakapigyan nga sila ng mga second chance tulad nito. Sana all my second chance. Ay ano yun, may multo ata. Pero ayun nga, no, dito sa third quarter natin, nagpatuloy pa rin ang init ng kamay ni CJ McCollum. Pero bukod sa kanya, mukhang pinasaan na rin niya ng kanyang hot hand ng kanyang mga kakampi. Nagpaulan nga sila dito sa third quarter of action natin, kaya hindi lang nila binura kalamangan, kinuha pa nila. Pagpasok ng fourth quarter, nagpatuloy pa ang momentum na yan. Napakagandang dakdak noon, posterize ka boy! At ito pa si CJ McCollum, napakagandang layup, easy basket lang. Hindi pa naman sila sumusuko dito at ito nga si Jenkins, nagpapaulan sa 3-point line. Biglang uminit ang kamay, ito nga naawa pa sa kanya rin eh. Sige na nga, ipasok ko na nga, pero ito walang kaawa-awa. Dito nga, 6 na lang kalamangan, last 4 minutes, pero si McCollum na naman na nakakuha ng 3-pointer. Back to back pa yan. Dito 8-point lead, last 2 minutes, Cade Cunningham bumitaw na ng 3-pointer. At dito 5 pa kalamangan, pero hindi pa rin sumusuko dito si Cade Cunningham at ang kanyang Detroit Pistons. Last 15 seconds at 2 kalamangan at ayun, naipasok pa ni McCollum. 15 seconds, no, 5 pa kalamangan, parang imposible na mananalo to eh. Pero ito ay wala pa din, ano ba yan? Pero buti na lang, napaganda pa, napunta kay Jenkins ang bola. 2 na lang kalamangan, kaya dito nag-foul na ang Pistons. Kaso 2 free throw, nawalan parehas, ay naku po. 1.9 seconds left, ito bigla na lang pinasahan siya, nagulat pa, at naipasok pa nitong si Jenkins. Overtime 3. Dito nga sa overtime natin, napakagandang blocks, 3-point line. At syempre, nasa gip pa yan itong si Jenkins, ang ating hero ngayon para sa Pistons. Tie ball game, pero ito na si Cunningham, sumalaksak na. Dito, solid nga din ang 3-pointer ni Duncan Robinson. Ang ganda ng bantay pero mas maganda ang offense siya. At patuloy na nga pag-arangkada dito ng Pistons. Nagmintis ang 3-pointer na to pero grabing offensive rebound at grabing pasa at grabing salpak. More than 24 seconds na natitira, 3 pa kalamangan dito. At nakalusot pa nga dito ang Washington. Isa na lang kalamangan, 18.9 seconds. Kaya ito, final na si Jalen Duren. Naipasok lang dito ang first free throw kaso nagmintis ang pangalawa. 2 pa kalamangan dito ng Washington. May chance pa silang manalo, no? Dito nga kinakawawa ng smaller na defender kaso na-trap siya dito. Buti na ipasa niya kay McCollum. McCollum open for the win. Ay kako po, kinabahan pa. Pero ito mas kinabahan, 2 free throw, hindi man lang naipasok pareho. Kahit isa na nga lang sa kana eh. Chance pa para sa Washington. McCollum dito nagmamadali. 3, 2, 1. For the win. Ay naku po, nawalan. Natalo pa sila. And Jenkins dito wins it for Detroit Pistons. Grabing clutch 3-pointer talaga na nagpa-overtime. Pero next game natin dito ang Cleveland Cavaliers versus ang Miami Heat. Maganda-ganda ring laban to mga idol. Ito ata ang pinakamatindi sa 3 games na to, no? First half nga natin, no, itong si Jarrett Allen para sa Cleveland Cavaliers ang nanguna sa kanilang scoring. Nagamit ang kanyang height dito, no? At grabe rin naman talaga ang kanyang mga galaw. Itong si Allen, no, kila to sa kanyang depensa. Pero huwag mo ding mamalitin ang kanyang opensa dahil kayang-kaya niya ngumatake. Para sa Miami Heat naman, ito si Norman Powell na mula sa Los Angeles Clippers na trade dito. At ito nga nag-iinit na agad para sa Miami Heat. Siya nga ang leading scorer dito para sa Miami sa first half natin. Bukod dyan, no, maganda rin ang kanilang rebounding. Na-out-rebound nila dito ang Cavs. Nakabibigyan nga sila ng mga second chance opportunity sa offensive rebounds nila. Pero dito nga medyo nakakalamang-lamang ng konti lang naman itong Cleveland Cavaliers kontra dito sa Miami Heat. Maganda rin kasi ang pinapakita nilang performance dito. Medyo off-shooting din, no, pero nahuhulog naman ng mga tira kahit papano. Nakakuha rin naman sila ng ilang puntos mula sa 3-point line. Pero dito nga, no, bago matapos ang second quarter natin, ay biglang parang nagliyab itong Miami. Ito si Norman Powell, bumira na naman ang 3-pointer. Pero hindi na nga lang siya dito, no, pati ang kanyang mga ka-squad. Biglang init dito at nakakuha nga sila ng 20-4 run against dito sa ating Cleveland Cavaliers. At nadala pa nga nila yung momentum na yan hanggang third quarter. Pinangunahan pa sila nito si Norman Powell na talagang sobrang ganda rin ng mga galawan. Napakaganda rin ng mga passing nila dito. Andrew Wiggins nga dito for the 3-pointer. Bukod pa dyan, yung mga mintis nila nako-convert pa nila sa second chance points. Maganda nga rin ang naging depensa nila dito. What a steal nga dito, no? Nakakuha pa ng libreng-libreng dakdak dito si Andrew Wiggins.
Sobrang off pa ng shooting dito ni Donovan Mitchell. Buti na nga lang ibabawi niya sa kanyang mga rebounds. Kasama na dyan yung mga assists niya, no? Naman pa rin dito ang Miami Heat pero hindi rin magtatagal yan dahil itong si Sam Merrill ng Cleveland Cavaliers ay biglang nagliyab mula sa 3-point line. Back to back 3-pointers. 4 na 3-pointers nga pinaulanan nito. 12 points agad, 4th quarter lang. Ito nga ang layo pa, bumira na agad. Kaya dito na-shrink nila ang alamangan no? Biglang nakadikit. Pero si Norman Powell hindi pa rin talaga tapos. Hindi nga nila mapigilan ang kanyang offensive prowess. Ano daw? Prowess. Samantalang ito si Donovan Mitchell, sobrang maalat talaga. Buti lang naagawan niya dito ang kanyang pinsan na si Davion Mitchell. Joke lang, hindi ko alam kung pinsan. Pero ayun, buti na ipasok na ang tirang to. Dito nga sumasalaksak pa, bumira na. Kaso ang layo naman nun, idol Pasalamat ka, nakuha nila offensive rebound. Pati kalamangan nakuha nila dito, pero binawi agad nitong si Jaquez. Buwentin na nga lang, pero dito walang sumusuko sa magkabilang teams. Talagang kaliwat kanan ang ginagawa nila. At dito from right to left, ang gandang Euro step. Kakang to si Ivan Mobley, nakahirit ng 3-pointer. Lamang dalawa Cavs, pero ito si Jaquez na naman ang pangtabla. Last 4 seconds, Donovan Mitchell for the win. Ang layo, wala. Kaya umabot pa ng overtime. At dito nga sa overtime, grabe namang hassle yun. Wala talagang gusto magpatalo sa dalawang teams na to, no? Pero lamang dito ng tatlo ang Miami Heat. Nabawasan pa yan at nakakuha pa ng foul kasi hindi pumasok ang free throw, no? At dito nga sobrang dikit talaga ng laban ng dalawang teams na to. Dito napakagandang turnaround jumper. Isa na lang lamang dito. Jaime Jaquez, gagayahin pa sana yung galaw kaso na-trap siya. Ang ganda ng depensa pinakita. Pero dito, pumasok na rin yung tira niya. Sa Merrill dito, tumirang 3-pointer pang tabla sana. Kaso nawalan. Donovan Mitchell na naman. Fade away. Bang! Bago pa pumasok ang tira ni Mitchell. Tie ball game. 0.4 left na lang natitira. Dito nang sasapot pa nga si Spida. Kasi dito, napakagandang play mula kay Eric Spoelstra ng Miami. Naiwan mag-isa si Andrew Wiggins for the win! What a game! Buzzer beater, alley-hoop! Napakaganda naman nun! Let's watch the replay. Ang gandang play nito. Ito nga, napakagandang screen. Tapos naiwan mag-isa. Nagkalituan ng depensa Sayang yung tirang yun ni Donovan Mitchell. Ang ganda sana nun, fade away tapos 3-pointer. Kaso mas maganda nangyari dito. Ito na siguro ang best buzzer beater game winner natin of the season. At ayan nga ang mga sobrang ganda na game winners natin ngayon sa NBA. Ilang games pa lang tayo pero ganito na mga klaseng laro pinapakita ng mga teams natin. Solid to. Kung gusto nyo pa ng ganitong mga klaseng laro, no, comment down below and mag-subscribe ka na rin sa ating channel para lagi kang updated sa mga latest NBA happenings. Ayun lang for today. Peace out and God bless.